Alright mga kapatid, no, kasunod nga ng mga balita ngayon na pinag-uusapan natin na may kinalaman sa China. Ito, may kinalaman din to syempre sa China mga tol. No? Isang Chinese national ang nagnanais maging Filipino citizen. Ang pangalan niya ay Li Duanwang. No, pero yan ay tinututulan no ni Senator Hontiveros dahil meron daw mga red flag. Ano-ano yung mga yon? Ito ang aalamin natin, bibigyan natin ng reaction video and commentary. Pero syempre bilang isang Pilipino, nais ko pong makuha rin ang inyong mga opinion at reaksyon. At syempre para sa patas mga kapatid, no, hindi naman kasi natin tina-target porket Chinese national siya, hindi siya welcome maging Pilipino. Hindi naman ganon mga tol. Pero dito daw kasi may mga red flag. Ano-ano yung mga yon? Alamin natin yan. Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. No? Comment nyo lang sa ibaba yung inyong mga saloobin. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Dinipensahan ng ilang senador ang pag-aproban nila sa Filipino citizenship ng isang Chinese businessman. So yung ibang senador nag-aproba o approve sa kanila yung pagiging request na maging Filipino citizen. Ito si Li Duanwang, no? Sa gitna yan ng pagtutol ng kapwa nila senador Habang si Senator Hontiveros naman ay tutol. dahil sa umano'y red flags. Kabilang ang koneksyon umano dito sa Pogo. Oo. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Lunes, sa botong 19-1 sa plenaryo ng Senado, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang paghingi ng Filipino citizenship ni Li Duanwang, isang Chinese businessman na mas kilala bilang Mark Ong, na nagninegosyo sa Pilipinas simula 1991. Alam niyo, ulitin ko mga tol, hindi tayo tutol, no? At hindi natin kaaway itong mga Chinese. In fact, matagal na mga tol, wala pa tayo sa mundong ibabaw. Ikaw, ako, lahat tayo, wala pa tayo sa mundong ibabaw. Nandirito na yung lahing Chinese mga tol. Kasama na natin sila panahon pa ng mga Kastila. 'Di ba? So hindi naman natin talaga sila kaaway, hindi natin sila kagalit o hindi natin sila kinamumuhian. 'Di ba? Mas maganda nga mga tol kung mismong sila, mga Chinese, nakaka-recognize ng tama at mali na ginagawa ng kanilang gobyerno. Kasi biruin mo mga tol, wala naman sigurong may taong nasa katinuan ang papayag na angkinin yung kanya. 'Di ba? Aangkinin yung lupain mo, aangkinin yung iyong mga nasasakupan. At wala rin naman sigurong taong nasa katinuan ang alam mo nang hindi iyo pero aangkinin mo pa rin. 'Di ba? Doon tayo nagkakaproblema eh. Ang nagkataon lang na China yung may problema sa atin at Chinese sila. Pero hindi naman ibig sabihin nun na pare-pareho silang lahat. Kasi mga tol, tulad nila, tayong mga Pilipino, hindi rin pare-pareho. Mga tol, merong mga pro-China, merong mga pro-Filipino. 'Di ba? Merong mga Pilipinong manluloko, mandarambong, 'di ba? Merong mga pahirap sa bayan. Ganon din hindi naman matitino lahat ng Pinoy. Mabilis lang ang naging pasada sa plenaryo, kasabay ng ibang ipinasang local bills. Pero wait lang, sabi na nag-iisang kumontra sa hiling ni Li Duanwang. I could not in good conscience vote to grant Filipino citizenship to Li Duanwang. At sa aking interpellation sa panukalang ito, nalaman natin na napakarami at naglalakihang red flags ang itinago ni Li Duanwang sa Kongreso. Inisa-isa ni Senador Risa Hontiveros ang umano'y red flags. Si Li Duanwang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Xinjiang UC Association na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. At sa mga opisyal na dokumento sa SEC, nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Coong. Sabi ni So may mga red flag pa lang ganun eh. Bakit kay Senator Risa Hontiveros hindi nakalusot tong mga to at bakit doon sa 19 na congressman senator rather nakalusot tong mga to? 'Di ba? Hindi ba sila nag-usap-usap at sana kinausap ni Risa Hontiveros, si Senator Risa, teka, bakit mo aaprubahan ito inilatag niya, ito tingnan mo, ito yan ganyan yan ganyan yan
Oh, yung mga sinasabi niya ngayon, mga tol, sana inisa-isa niya. Pero trabaho nga naman yun. Bakit niya pa iisa-isahin? Pare-pareho tayong senator dito. Ako lang ba gagawa ng trabahong to? Dapat kayo rin, may sarili-sarili kayong pagsisiyasat bago kayo mag-aproba. Di ba? Severos, hindi niya hinahatulan si Lee Duan-Wang, pero sa rami raw ng red flags, hindi siya dapat agad-agad gawaran ng Filipino citizenship. Sabi ni Senador Sherwin Gatchalian nang marinig niya ang mga umano'y red flag, humingi siya ng dagdag na requirement kay Wang bago umuo sa citizenship bill nito. O ngayon, kung kailan niya narinig niya yung ganitong mga bagay, saka ngayon siya naghahanap ng requirement. Kumbaga parang mga tol no, yung pinagre-report ka tapos magre-report ka without proper research o kaya malalim na pagsisiyasat. Kasi mga tol, bibigyan ninyo, igagarant nyo sa kanya yung pagiging Filipino na nagre-request lang pero kulang pala yung research ninyo, bakit kayo mag-a-approve agad? Diba? Hindi sa inaano natin mga tol yung mga kakayanan nito mga senator natin. Alam nating matatalino tong mga to, kaya nga sila nandiyan sa posisyon Pero hindi ako pro Risa Hontiveros mga tol. Pero kung meron siyang mga natagpo ang ganitong red flag, pwede ni muna nila i-consider 'yon. 'Di ba? Aralin muna nila, o teka, may basehan ba tong mga sinasabi ni Senator Risa? Hindi naman siguro si Senator Risa tatayo diyan sa harap para mag-imbento ng mga tawag dito, na mga information para lang makontra yung pag-aproba sa request na maging Filipino citizen to. Hindi naman siguro siya biglang, para mapigilan ko yung pag-aproba, mag-iimbento ko ng mga information. Di ba hindi naman siguro ganun kasi pwede siyang siya rin, sa kanya rin magbabackfire yun kung puro kasinungalingan ang sinabi niya, di ba? Pero itong ibang senador, di ba? Bakit kayo nag-a-aproba? Lalong-lalo na ang pinag-uusapan dito ay gagawin yung Filipino citizen ang isang foreigner, regardless kung Chinese man yan, Vietnamese, Taiwanese, Japanese, American, kahit na ano pa yan. Dapat, di ba, nagba-background check kayo ng mas malalim, di ba? Bago ninyo a-aprobahan. Ano yun, si Risa Hontiveros lang gumawa ng assignment niya? In order naman lahat. No? Lahat ng required documents, no, sinubmit doon. Humingi sila ng requirements from the NICA, from the National Intelligence Coordinating Council. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda. So yung tatlong ahensya, walang nakikitang hindi maganda, tanging si Senator Risa lang ang nakakita. Ganon ang lumalabas dun. At walang negative reports. Wala umanong konkretong ebidensyang mag-uugnay kay Lee Duan-Wang sa Pogo. Pero kahit na walang konkretong ebidensya, mga tol, since na meron ngang mga red flag pa naman di ba? Hindi pa naman talaga napapatunayan. Red flag lang, di ba? Kailangan pa rin nila talagang aralin. Kailangan pa rin talaga nilang patunayan kasi meron na di ba? May red flag na. It's either patunayan mong hindi totoo o patunayan mong totoo. Pero either man dyan sa dalawang yan, huwag ka muna mag-a-aproba. Di ba? Sa normal na proseso, ipinipetisyon sa korte ang naturalization o proseso para maging Filipino citizen ang isang dayuhan. Pero may mga sikat na dayuhan na ring nabigyan ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng batas na ipinasa ng Kamara at Senado. Yan ang problema sa batas no? Yan ang problema mga tol. Minsan batas din ang kapapahamak Tulad ng ilang basketbolista at isang Canadian vlogger. Sa kanilang citizenship bill, nakasaad ang mahalagang kontribusyon daw sa ating lipunan. Kaya tinanong si Gatchalian kung anong espesyal kay Lee Duan-Wang. Hindi naman yung contribution mo yung talagang earth-shaking contribution. May-ari siya ng school, isang maliit na private school in Cagayan de Oro. At matagal na siya, dito siya pinanganak. No? Kasi sa atin, kung ang parents mo Chinese, kahit pinanganak ka dito, Chinese ka pa rin. No, so dahil sa tagal niya dito, marunong niya siya mag-Bisaya, matagal na siyang nagnenegosyo dito. So, wala naman derogatory reports tungkol sa kanya. Walang issue of moral turpitude. Sa profiling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, na isa sa mga basihan naman ni Senador J.V. Ejercito, nakasaad aniyang matagal na sa Pilipinas si Wang at dito na nag-aaral ang mga anak. Aktibong miyembro rin aniya ito ng Chinese Chamber of Commerce at Filipino-Chinese Chamber of Commerce.
Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Lee Duan Wang tungkol sa isyung ito. Okay, again mga tol, wala tayong tutol sa lahat ng foreigner, mapa Chinese man yan o ibang lahi pa, na nag-a-apply ng Filipino citizenship. Diba? Sabi nga gano'n ng ibang senador tulad ni Gatchalian at saka ni Senator JB Ejercito, meron naman silang mga pinagbasehan. Matagal na, dito pinanganak, sa Pilipinas pinanganak yan, hindi yan from China at na lumipat dito. Good yun mga tol. Diba? Para sa atin, ano yun? Magandang bagay yun na dito kayo pinanganak. Kasi mula pagkasilang mo, Pilipinas na talaga yung nasilayan mo. Diba? Pilipinas talaga yung nasilayan mo. Pero syempre, hindi naman porket dito ka pinanganak mamalagi kang tapat bilang Pinoy. Kasi may mga red flag nang nakakita si Senator Hontiveros Pero since nga nag-iingat tayo mga tol at nagkataong Chinese siya, 'di ba? Medyo i-consider muna nila na sana. Na i-consider nila, pag-aralan nila at pag napatunayang malinis talaga ang record at wala namang problema, ano tayo dyan? Boto tayo na siya ay maging Filipino citizen. Mas maganda nga mga tol kung meron tayong mga Chinese mismo, 'di ba? Na gustong maging Pilipino kasi napamahal na sila sa Pilipinas. Gusto nila yung kulturang Pinoy at hindi rin sila sang-ayon sa ginagawa ng kanilang gobyerno doon sa China na nang aangkin ng hindi naman kanila. Kasi malamang sila mismo mga tol, etong mga Chinese na to, ayan si Wang Liduan, ayaw niya rin siguro nung kukunin niya yung hindi kanya o kaya kukunin sa kanya yung kanya naman talaga. 'Di ba? Walang may gusto nun, 'di ba? Pero anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Showal D. Peace out.